Sa Todo Balita. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanya yung amin na po. Araw ng Lunes, ngayon ay June 9 at oras na po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dugupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katoda Balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron John Christian Lambino. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Pangulong Bongbong Marcos, no to rehabilitation ng EDSA kung hindi solid ang rerouting plans. Todo Balita. Mga pulis dapat mas maitim sa Chief PNP, pahayag ng bagong PNP Chief. Todo Balita. Sa balitang lokal, LTO San Carlos at Bayambang itinaas ang antas ng serbisyo sa bisa ng bagong mga batas. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, UAAP MVP Bella Bilen, number 1 draft pick ng Capital One. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Walang mangyayaring rehabilitasyon sa EDSA hanggat walang solid na mga plano sa rerouting at hindi handa ang mga local government units ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna dito, pinagpaliban ng Pangulo ng isang buwan ang rehabilitasyon ng EDSA na nakatakda ng simulan sa Hunyo 13. Ayon sa Pangulo, ang 2 taong timetable ay isang malaking sakripisyo dahil mas lalong bibigat ang kondisyon ng trapiko. Tinatayang aabot ng 8.7 billion pesos ang magagastos para gawing moderno ang EDSA. Sinabi ni Transport Secretary Vince Dizon itong Martes na nais ni Marcos na mapabilis ang muling pagtatayo ng major thoroughfare na umaabot sa 23.8 kilometro. Mula sa 2 taong proyekto, nais ng Pangulo na tumagal lamang ito ng 6 na buwan. Dapat ay mas maitim pa sa Chief PNP ang mga pulis. Ito ang tila biro ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa kanyang mga tauhan, kaugnay na rin ng kanyang mga bagong direktiba para sa pagpapanatili ng peace and order sa bansa. Ayon kay Torre, ang mga pulis ay dapat na lumibot at nagpapatrolya partikular sa matataong lugar upang masiguro na walang anumang aberya o krimen na mangyayari. Naniniwala si Torre na pinaka-epektibong paraan pa rin ang police visibility upang maiwasan ang anumang krimen. Binigyan diin ni Torre na hindi lamang dapat nakatambay sa mga convenience store o establishmento ang mga pulis sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Hindi anya dapat naglalagay sa mga air-conditioned police precincts ang mga pulis. Ito rin ang dahilan kaya nais niyang buwagin ang mga PCPs na hindi naman aktibo.
Nasa 88 opisyal ng Land Transportation Office o LTO ang namimiligrong masibak. Nasa 205 naman na driving schools ang posibleng maipasara dahilan sa umunoy pagkakasangkot sa iba't ibang anomalya, kabilang ang non-appearance sa mga pag-i-issue ng theoretical and practical driving certificates. Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang hakbang ay bahagi ng agresibong crackdown laban sa mga sangkot sa samot-saring iligal na aktibidades. Ayon kay Mendoza, nabulgar sa kanilang investigasyon na 88 o 88 hepe ng mga district offices ng LTO ang sabit sa irregularidad at dahil dito i-issuehan ng mga ito ng notice to explain kung bakit hinayaang mamayagpag ang maling sistema sa mga driving schools na nasa kanilang responsibilidad at jurisdiksyon. Tinukoy ng opisyal na kabilang sa paglabag ng mga driving schools ay ang tampering ng mga access sa land transportation management systems para mai-upload ang theoretical driving course at practical driving course certificates para sa kanilang mga kliyente na mas marami kumpara sa arawang limitasyon na itinakda ng LTO. Gayun din ang pag-i-issue ng PDC at TDC certificates sa kabila ng hindi naman nakumpleto ang requisitos sa oras na appearance sa issuance ng PDC at TDC certificates. Ang PDC at TDC ay pangunahing requisitos sa pag-a-apply ng driver's license. Samantala, umani ng suporta mula sa tatlong grupo ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goytia ang pagpalag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa mga tanong na ibinato ng dalawang mataas na opisyal ng militar ng China na maituturing na isang paraan ng pambubuli sa isinagawang taunang security forum na ginanap sa Shangri-La Hotel sa Singapore. Ang deklarasyon ng pagsuporta ay pinahayag ni Goytia kasama ang kanyang mga libu-libong miyembro na kumakatawan sa mga grupo ng Alyansa ng Bantay Kapayapaan at Demokrasya, Filipinos Do Not Yield, Movement at People's Alliance for Democracy and Reform na matagal nang nagpakita ng kanilang pagtutol sa mga agresibong pag-atake ng China sa Pilipinas na maituturing na paglabag sa kasunduang naaayon sa pinirmahan sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS noong December 10, 1982. Taya ng panahon, magiging maulan sa ilang lugar sa Luzon at Visayas dahil sa low pressure area o LPA na nasa silangang bahagi ng Quezon at sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, magiging maulap ang kalangitan sa bahagi ng Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Aurora at Quezon. At ang Quezon na may mga pag-ulan at thunderstorm dahil sa LPA. Pinag-iingat na lahat sa posibilidad ng mga flash floods at landslide. Ang Metro Manila, Mimaropa, Visayas, Central Luzon, Calabar Zone, Zamboanga, Peninsula, Northern Mindanao at Caraga ay magkakaroon din ng mga pag-ulan dahil sa southwest monsoon na nakakapekto sa western section ng bansa. Ang ibang bahagi ng bansa ay makakaranas din ng bagyang maulap na papawirin na may pamisa-misang pag-ulan o thunderstorm dahil sa habagat. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Mula sa inisyatiba ni Congresswoman Rachel Arenas ng Tercero Distrito ng Pangasinan, 2 House bills na kanyang iniakda ang isinabatas na magpapalakas sa operasyon ng mga tanggapan ng Land Transportation Office o LTO sa San Carlos City at sa Bayambang. Sa bisa ng Republic Act No. 12186, ang LTO District Office sa San Carlos City ay opisyal ng kinilala bilang isang Class B District Office. Samantala sa ilalim ng Republic Act No. 12191, ang dating Extension Office ng LTO sa Bayambang ay ginawang Class C District Office. Ayon kay Congresswoman Rachel Arenas, layunin ng mga batas na ito na mapabuti ang serbisyo ng LTO para sa mas mabilis, maayos at komportableng transaksyon ng mga kababayan sa naturang distrito. Dagdag pa nito, mas malawak na rin ang kapasidad ng matanggapang ito upang tugunan ang pangangailangan ng mas maraming tao.
Pinuri ni Pangasinan Governor Ramon Gico III sa isang pahayag nitong Sabado ang mga mangingisda, PIDEA, Philippine Coast Guard at Philippine National Police sa pagbawi ng iligal na droga. Kapuri-puri ang monitoring at alertness ng mga mangingisda dahil agad nilang itinan over ang mga kontrabando sa mga otoridad. Malaking tagumpay ito sa ating laban sa iligal na droga, aniya. Ito ay tungkol sa mga natagpuang mga mangingisda na mga palutang-lutang na hinihinalang shabu sa karagatang nasasakupan ng bayan ng Bulinaw, Agno at Bani na tinatayang umabot na sa ilang libong o ilang bilyong piso. Umapila din si Gico na mas malalim na investigasyon para matukoy ang mapinanggalingan at maparusahan ng masangkot sa kalakalan ng iligal na droga. Sinabi naman PIDEA Provincial Director Retzi Camacho sa isang panayam na inaalam pa ng mga law enforcement agencies ang pinagmula ng iligal na droga. Umapila din siya sa mga mangingisda sa publiko na agad na i-report at i-turn over sa mga otoridad ng atumang kahinahinalang kargamento na kanilang makikita. Huwag magdalawang isip na i-surrender agad ang mga palutang-lutang na bagay gaya nito at meron pong pabuya mula sa PIDEA at sa ibang ahensya ng mga magsusurrender nito, dagdag pa ng gobernador. Ang Bayambang Public Safety Office ay nagbigay ng isang seminar para sa 20 o 20 na ambulance drivers ng munisipyo at iba pang BPSO personnel upang ang mga ito ay matuto ng defensive driving at motor vehicle maintenance at maging malayo sa disgrasya sa gitna ng pagganap ng kanilang tungkulin. Ang seminar ay ginanap noong Hunyo 7 sa St. Vincent Ferrer Prayer Park. Naging guest speaker si Municipal Administrator Attorney Rodelyn Ragini Sagarino Vidad at nagsilbing lecturer naman sina Victor Gamotea ng TESDA Accredited St. Peterville Technical Training Center. Police Master Sergeant Crisalin De Villa ng PNP Bayambang at si Benson Risuello at Jubel Quinto mula naman sa LTO Bayambang. Saludo ako sa tapang at integridad ng ating mga ngisda sa kanilang maagap na pagsuko ng mga iligal na droga na natagpuan sa ating karagatan. Ito naman nihayag ni 1st District Congressman Arthur Celeste na kakibat ng PIDEA, PNP, Philippine Coast Guard, Philippine Navy at NBI na naninindigan sila na hindi maaring o hindi magiging taguan, imbakan o daanan ng mga mapanirang produktong ito ang ating mga baybayin. Buong suporta tayo sa pinaigting na laban kontra droga, magbantay tayo, makipagtulungan at protektahan ang ating mga komunidad, pahayag pa ni Congressman Arthur Celeste. Kasabay ng paglulunsad simultaneously sa buong Pilipinas ng Brigada Eskwela ang pag-anyaya naman ng Pangasinan National High School sa lahat, lalo na yung ang kanilang mga anak ay nag-aaral sa nasabing paaralan na makiisa sa Brigada Eskwela na ang tema para sa taong ito ay sama-sama para sa bayang bumabasa. Sa pangunguna ni Punong Guro Dr. Mariela Calima, kanilang inaanyayahan ang lahat na magsama-sama para linisin, ayusin at pagandahin ang paaralan para sa mas matatag na kinabukasan ng bawat estudyante. Samantala sa lungsod ng Dagupan, ang launching ay iho-host naman ng Dagupan City National High School. Sa siyudad ng Alaminos, sa tulong at gabay ni Dr. Limuel Aragones, ang presidente ng Philippine Marine Mammal Stranding Network o PMMSN at professor ng UP-IESM at ng BIFAR Regional Field Office 1 sa pangunguna ni Dr. Hasmin Chogsayan at katuwang ng mga professional drivers, matagumpay na naibalik sa katubigan na sakop na Lingen Gulf kahapon ng isang rhesus dolphin na pinangalanang Maya. Nito ika-27 ng Mayo napadpad sa dalampasigan ng Barangay Victoria itong si Maya na kagad na tulong-tulong na sinagip ng pamahalang lungsod, mga mangisda at mga kawani ng BIFAR, RM o RMATDEC at SNIP Satellite Station sa Carias Island. Sumailalim ito sa round-the-clock monitoring ng grupo ni na Dr. Aragones at Dr. Chugsayan kasama ang mga divers at mga kawani ng City General Office na 12 araw upang masiguro ang kanyang agarang pagaling at ligtas na itong pakawalan sa malalim na bahagi ng karagatan. Baka naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Nakilala na ang number 1 pick sa taong ito sa ginanap na 2025 Premier Volleyball League o PVL Annual Rookie Draft na ginanap sa Cubao, Quezon City.
Ginanap ang nasabing programa bandang alas 7 ng gabi kung saan nasa kamay ng Capital One Solar Spikers ang pagkakataong pangalanan at kuhanin ang number 1 overall pick. Nanguna sa listahan at gaya ng inaasahan ay nakuha ng Capital One ang 3-time UAAP MVP Bella Bilen ng National University matapos ang impresibong ipinamalas nito sa kanyang collegiate career. Maliban kay Bilen, mayroong 56 pang aspirante ang hangad na makapasok sa kauna-unahang professional league sa bansa. Sumanya ko ba natin newscast sa ating todo balita at komentaryo. Kami pa naman tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras po natin alas 5:27 ng umaga. Todo balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Sa iyong pangangailangan, kaming malalapitan. Handa kayong tulungan at handang paglingkuran. City State Savings Bank, kayo'y paglingkuran. Sa City State Savings Bank, aming pangangalagaan. Ang tiwala lulaan sa inyong pangangailangan. Kami ay malalapitan. City State Savings Bank. City State Savings Bank. Member BankNet and PDIC. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa tatlong magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page.
Liway Manantan at Isusan Yadaw. sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:32 na po ng umaga. Sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragilen. At Susan Valdez daw. So araw ng Lunes, may pasok sa mga opisina, pero gaya ng sa balita natin kanina mga kaibigan, ngayon po ang simultaneous nationwide launching pag-uumpisa ng Brigada Eskwela. 2 linggo ito, yung pinaka-official, pero after that, kung sakali hindi kayo naka-participate sa 2 linggo Brigada Eskwela, tuloy-tuloy naman yun. Pwede namang tumulong pa rin sa mga paaralan na gusto nyong puntahan o kaya tulungan. Pero etong Brigada Eskwela for this year ay hanggang 2 weeks, hanggang next week. Pero ang pagbubukas ng pasok, next week na rin, Lunes, June 16. Ayan. Pero yung sana wag umulan o kaya wag umulan ng malakas dahil ang mga division offices, kasama na rin ang regional at national, ay may kanya-kanya silang kick-off programs. So, pero medyo makulimlim Yun nga rin, balita nga rin natin kanina, mula sa Pag-asa, magiging maulan ngayong linggong ito. Ayan, maulan sa ilang lugar sa Luzon at Visayas, bagamat hindi nabanggit pang Pangasinan, pero kitang-kita makulimlim. Makulimlim. Tapos At kahapon, kagabi, tsaka kahapon, ng hapon biglang bumuhos ang malakas na ulan. tuloy-tuloy hanggang gabi. Pero kaya nasaan ko, buti hindi naman wala namang tubig. Pero yung tubig, yung ulan kagabi, ang baha doon na sa bandaron ng Barrera. Yung dating hindi siya nababaha. Barrera, sa paglagpas nung Yung tinaas. Riles. Pagtaas nung tinaas, paglampas nung itinataas. Oo. Ayan, doon na yung tubig. Dati hindi yun nagkakatubig. So, matubig na kahapon. Ako, sabi ko, parang pareho din, umusog lang ng konti. Hindi na lang pero sana hopefully, o hindi sa kasinlalim nung dito sa traffic area, kung hindi, pagdaan ko kanina wala naman na. At wala na ring ulan. Dahil lang siya, habagat, di ba? Yung Oo. binanggit kanina. At nup-nup, actually, nup-nup la. So, ito na yung talagang tunay na tag-ulan. Ganito mga petsa talaga, yung mga tag-ulan. Pag malapit na yung pasukan, umuulan-ulan na. So, magdala na lang ng payong. Bota. Ayan, panangga sa lamig din. Ayan, at lahat pa. Dahil alam naman po natin, kapag ganitong mga tag-ulan, ayan yung mga sakit-sakit din. Maraming mga sakit. Katulad ng kapag maulanan ka, mainitan ka, ubo. Ubo at sipon. Sakit ng ulo. Tsaka para kalalagnatin. At tsaka yung pagka ganito na umulan-ulan na rin, yan, malamok. Ayan, yung mga maaaring idulot din. Susunod yan, dengue. Katulad Dengue, sa atin correct. kapag medyo na. At tsaka yung iba naman, malaria. At saka leptos, pagka itong matubig-tubig. Lalo na po yung mga kababayan po natin na hindi po natin nakikita, kababayan natin na hindi natin nakikita, nasa mababang lugar na hindi naman nawawala ang tubig. Yan. Correct. Yung baha ngayon, hindi po natin nakikita dahil sa downtown area, mataas na. Sa mga elevated na mga roads, natural. Pero Walang tubig doon. Sa mga lugar po na mabababa o yung mga dating binabaha na or hindi nababaha dati, ayan, mas nababaha po sila ngayon. Ayan, panawagan din kung, alam niyo yung construction ng drainage pa lang ng isang side, ay nagbayag, ang tagal-tagal dito sa PNR Road. Now, talagang yung mga, yung workers, now you see them, now you don't. Baka yun, lokal? Pero yun ang alam ko DPWH ang nag-i-implement Kasi hindi na siya, hindi siya highway. Hindi nga, pero may ang pondo nun, parang sabi rin ng isang kagawad na kausap ko, pinapakiusap sa kanila, sa mga barangay officials nung contractor yata o DPWH na sabihan yung mga masasagasaan. Kasi syempre, pag nag-construct ng drainage, kasama na dyan, matik na yung widening. So may mga masasagasaan na sila rin ang may kasalanan actually dahil in-extend nila yung kanilang mga bahay o kaya mga pwesto. Pero yun nga, DPWH, sana gusto kong makapagtanong sa district engineer kung paano ba yung sistema at scheduling nila
nung contractor, nung paggawa dyan sa, ito pa lang, isang lugar pa lang yan PNR Road, dahil maiksi lang po yun, pero inumpisan nilang binakbak, di naman tuloy-tuloy yung trabaho. Ganon din ang problema, I think, sa ibang lugar dito sa Dagupan. Na inumpisan, kunyari, pero mukhang maraming kontrata, kung sino man yung contractor, na yung mga equipment niya at mga tao, ginajuggle niya. Kasi yung may mga contract yan, sabihin nila 2 months, 3 months. So para makapag-comply sila dun sa start ng anong tawag nito, start ng working day, babakbakin na nila. Yun, para lang masimulan. Tapos iwanan na muna nila. Dali at marami pa. Parang ganoon ang ganoon ang nangyayari. Pero ito isang malungkot na balita, although ganito na rin yung sitwasyon nung nakaraang taon or for the past years, na ito po yung kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na yung tumataas ng problema sa droga. Yes. At saka itong kinumpirma nila na si Imbornal Queen, Imbornal, anong tawag na nila? Siya ay occasional drug user. Aray. Kaya ang gagawin nila ngayon, Kaya nakangiti siya nung lumabas. hindi nasaktan yung katawan niya na lumabas sa doon sa Imbornal. So ang gagawin nila ay rehabilitation. Bahagi na ng kanilang intervention. Napaaga kasi yung pag-title nila sa kanya Oo. Anong tawag ba ron? Para honorary, tapos honorary social worker. Tapos na nila, occasional drug use. Ayan. So, andyan na yung pasok na yung confidentiality. Our social workers handling the case management will see to it that there will be positive change in the lives of, pinangalanan nilang si Rose and her partner, so that they will become productive members of the community ready for reintegration. At talaga may problema kasi may reintegration after the appropriate interventions. Tama yung sabi mo ka, Aaron Susan, nauna yung pagkorona nila sa kanya. Nabilisan. Ina-excite lang sila. Nakakatawa, nakita ko nga yun kasi naka-smile siya nung lumabas siya sa So para akala mo content lang yung kanyang yung kanyang paglabas. Oo, content lang nung kanyang social media. Dahil yung nga ngayon kung nung mga lumalabas ng yung mga content creator, kung mga pinaggagawa nila, kaya akalain mo tuloy na content lang yun. Pero speaking of illegal drugs, hanggang ngayon hindi pa rin wala pa yung parang total estimated cost ng lahat na nakuha, kasi ang PDEA lang ang allowed, kasi iniwasan na muna ng PNP ang maglabas ng anong tawag nito, press release, kasi nga hindi nagkakatugma-tugma yung presyo o yung bilang. Kasi hindi nila alam yung gagawin nila. Meron daw nakita na this isang sako na, kasi bawat sako merong ilang bay laman nun, ilang vacuum sealed packs yun, 35 yata. So merong anim na vacuum sealed packs ang wala nang laman. Kumbaga sa natunaw na. Kaya parang anong tawag nito? Ang tingin nila matagal na yon, napalutang-lutang sa dagat. Nagkaroon na rin daw ngayon nakakuha na rin. Meron na ring nakarating sa Ilocos Sur. Ayun. So yun pinaka-latest, 'di ba? Meron sa Ilocos Sur. So tumutugma doon sa sinabi ni PDEA Chief Retired General Isagani Neres, na sa lakas ng alon itinapon na sa karagatan yung mga pakete o yung mga bulto-bulto ng illegal na droga. Or pwedeng nagkaroon ng diferensya yung pero yung vessel. Kasi ayan, may nakarating na sa Ilocos Sur. So yun yung sa interview sa radyo kay Attorney Neres, yun yung sabi niya. So posibleng dahil sa lakas na alon, hinulog na nila yon, kaya kung saan-saan na napadpad yung mga sako-sako at mga pakete ng illegal na droga, naka-vacuum sealed. So pinakahuli nga, itong nakaraang
linggo ang ulat ay meron na ring nakuha ang mga mangingisda dun sa may bahagi ng Ilocos Sur. Kaya nga ang tanong nga daw, tinanong daw ni Regional Director ang La Union. La Union, anong ginagawa ninyo? Kasi dumaan yun eh. O nalampasan niya ang La Union. Dumaan yun eh. Bakit hindi nila siya, Ayan. So, nakarating siya na Ilocos Sur, bakit hindi siya namataan sa La Union? Hindi naman siya pwede lumipad. So, dumaan yun. Kaya nga pati yung mga... Dapat na sila, no? On guard na sila. Oo, kaya nga pati yung mga maliliit na bayan, kinu-question bakit wala. Kasi naman, iisang ano lang naman yan eh. Iisang karagatan lang naman yan na kinu-question bakit, katulad sa Anda, bakit walang nakukuha. So, ang sagot naman ng Anda is, yun daw mga mangingisda doon, hindi sila nakakarating sa malayo. So, maliliit na bangka lang yung gamit nila, kaya hindi sila nakakalayo. Sila, municipal waters lang sila. Kaya hindi sila nakakalayo, kaya wala silang harvest na... Sa bagay, di ba? Yung mga mangingisda na, yung mga incidents ng nai-report na nawala, hindi nakauwi yung mangingisda, usually, base doon sa mga reports, ito ay Taga-Bulinaw, Infanta, bahagi ng Zambales, wala pa akong ma-recall na isama sa balita na merong fisherman from Anda nakasama doon sa mga wala. Kasi naman pala, hindi sila nakakarating sa malayo. Wala silang malalaking isda. Malapit lang daw sila. So, meron din daw meron ulit sa Bulinaw at isang mga isda. Mabilis din siya nag-ulat, pero maraming kargang isda yung kanyang... So, kumbaga, pauwi na siya. Oo. Tapos, nagsakay lang siya ng ilan. Pero marami pa raw yun. Ayaw nang hihinayang naman siya dun sa isdang dala niya. Hindi niya pwedeng isakay lahat yung mga kontrabando. Kasi nga naman isda na yun eh. Ulam niya pagkakakitaan. Plus, alam naman niya wala siyang kita dun sa alam naman niya wala siyang kita dun sa mga kontrabando. Kaya inireport din niya yon. At yun yata binalikan nila yung sinasabi niyang marami pa. Dapat na yun. So marami pang nakuha. Philippine Coast Guard na dapat yun kasi malaki yung kanilang barko kumpara sa mga sasakyan ng fishermen. Plus, binalikan niya. Kung ano man, sino man ang bumalik. Pero sa Ilocos Sur. mga otoridad na nga yung binalikan nila yung area. Marami pa raw talaga. So as of now, hindi pa malaman kung ilan talaga yung bilang o total bilang nitong mga tawag nito, itong mga kontrabando, itong mga suspected drugs. Pero ang tanong ko nga, bakit marami sa Bulinaw? Yun nga, marami mga mangingisda yung malayo na pupuntahan at saka mas malawak. Maraming lumalaot. At saka mas malawak ang nasasakop ng sakop ng bayan ng Bulinaw. Marami yung pumupunta sa West Philippine Sea para mangisda. At kasama sila sa mga itinataboy ng mga Coast Guard ng China. Pero dahil nga dyan sa yung mga una na nalambat, yung term na nalambat ay parang figurative lang dahil hindi naman sila gumamit ng fishing gear, kundi dahil lulutang-lutang. Parang na lang yun, kinawayan, halika. So pinuri po ni Governor Ramon Kiko III, hindi lang yung ating mga mangingisda, kasama na rin siyempre yung Philippine Coast Guard, PNP at PDEA sa pagka-recover nga. Yung una pa lang na bahagi po yun, 28 sako na naglalaman ng mga pakete ng umano'y shabu sa karagatan ng Agno, Bani at Bulinaw. Yun yung first batch. After that kasi nadagdagan pa. Sabi ni Governor Gico, kahanga-hanga ang pagiging mapagmatsyag at alerto ng mga mangingisda dahil matapos ma-recover yung mga kontrabando ay agad ipinasakamay sa mga otoridad. Dagdag pa ni Governor Gico, ito ay malaking tagumpay sa ating laban kontra sa iligal na droga at umaapila ako sa mga kinauukulang ahensya na magsagawa ng malalimang investigasyon para malaman kung sino ang mga sangkot at dapat na managot. At huwag mag-alala yung mga mangingisda raw dahil meron ding reward na naghihintay sa kanila. Kasi yung yatang mga nakalipas yata na mga pagkamaganyan na meron mga nadidiscover, meron din naman daw na reward din ito ating mga mangingisda. O naman, yung iba nga makapagturo lang yung mga asset, di ba? Oo. At saka, meron lang nguso ng mga maliliit na illegal drugs, meron silang pakimkim. How much more ito? Ang laki, bultuhan. Laki ng tulong. Okay, oras na po natin, 5:47. Paalala mula sa ating himpilan. TWIC. Ladies and gentlemen,
the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Alas 5:50 na po mga kaibigan, kasama nyo pa rin Liway Manantan ni Paragirir. At Susan Valdez daw. Yung ina-announce po natin, yung announcement po ng Central Pangasinan Electric Cooperative, eto na. Sa June 13 na yung una, itong Friday na po. Merong scheduled hearing ito po pinapaalam ng pamunuan ng Senpelco sa lahat ng kanyang nasasakupan ng Energy Regulatory Commission o ERC ay mangangasiwa ng public hearing sa June 13, Friday. Etong Friday na po yan, alas 2 ng hapon at saka June 20, araw din ng Friday, alas 2 din ng hapon, online through Microsoft Teams application. So ang ERC case ay number 2025-067RC, Therma Luzon Incorporated at Senpelco. Application for the approval of the power supply agreement between Therma, Luzon at saka Senpelco with prayer for a provisional authority or interim relief and motion for confidential treatment of information. Ayan, hikayat po, inaanyayahan lahat ng member consumers ng Senpelco. Ayan, yung ang binabagit nga natin kanina, long weekend last week, na hindi natin namalayan, kasi hindi tayo rin nakapag-bakasyon. Yung iba kasi kapag long weekend bakasyon. Oo, may mga umakyat ng Baguio. Sabi ko, kainggit naman. Umakyat ng Baguio para lang magkape. Yan, so yung pong traffic nung last week, kahit sana pero lalo-lalo na dito sa may part ng papuntang west. Diyan sa Bimalay, sa Sual, kung saan pa, yung traffic
yung pala naalala mo kasi nga dagsa na naman yung mga turista sa mga Western. beaches sa Western. So sa Alaminos tuloy-tuloy daw ang dagsa ng mga turista sa 100 Islands Park, lalo na itong yung ikalawang araw daw ng long weekend. Pagka sinabi mo ikalawang araw, Friday yun walang pasok, di ba? So ikalawang araw yung Sabado. Yun. Ano yun? Bukod sa swimming at bonding moments daw ng buong pamilya at ng magbabarkada, patok din ay iba't ibang water sports activities tulad ng banana boat ride, jet skiing, hurricane ride, snorkeling, zip line ride, helmet diving, island hopping, at marami pang iba. So, nanatili naman nakabantay ang mga Coast Guard at PNP personnel at buong pwersa ng pamahalang lungsod upang matiyak na ligtas at kaaya-aya ang island experience na mabisita hanggang sa linggo. Ayun, buti din nakakarating ng 100 Islands yung mga malayo. Yung mga lumulutang. Oo, kasi yung ibinaba yun, yung sabi nga natin, yung karagatan na yan, West Philippine Sea, bahagi na yan po ay International Nautical Highway. Yan po yung daanan ng mga malalaking barko. So, hindi madadaanan yun. Malayo pa siya. Ang Alaminos kasi iba na yung rota niya. Sasadyain niyang papasok na ganun. Okay. So, iba yung kumbaga sa... Although, may part na open sea na rin, pero malayo dun sa dinadaanan ng mga barko. So, kumbaga sa hindi siya highway. Oo, ano siya? Interior. Ang galing ng Hindi siya tiplex. Magano siya? Anong tawag doon? Ordinary road. Ordinary, highway. So, hindi siya expressway. Parang ganon. Ay talaga, ganun ba yun? Ngayon ko lang alam yan International, yan. Ang tawag po niyan, International Nautical Highway. Kaya nga, di ba, ilang malalaking barko na yung nasiraan. There was a time sa Bulinaw, and then may nangyari sa Agno, sumadsad sila. So, ito yung mga malalaking barko. Malalaking company. At saka kapag meron marating na mga cruise ship sa Ciudad na Alaminos, hindi siya mismo doon sa island. Malayo pa siya sa mga isla, sinasalubong ng motorboat yung gamit nila, di ba? O ng bangka, yung mga turista doon sa kalagitnaan ng karagatan kung saan nagpa-park. Parang yung mga cruise ship. Speaking about parking, pag may mga malalaking bagyo na kinakailangang mag-park muna o magtago muna from the open sea, ang mga certain size ng barko, di ba, nagkukubli sila dito sa bahagi rin ng Sual kasi cove po yan. Pero yun ay sasadyain nilang mag-park o magtago muna away from malalaking alon. Pero yung... At saka sa Sual kasi doon na kasi may port. Pero yung mga bumibiyahe, etong bahagi ng Zambales to Ilocos Sur, part of Ilocos Norte, yung kanilang dinadaanan, papunta from and to Asian countries. So, yun. Nawala yung sasabihin ko sana, pero pagbati muna ng good morning kay Sir Jackson Lapus. Shout out po dito sa United Kingdom, sa UK, sabi niya ni Sir Jackson Lapus. Good morning, good day po sa inyo. Ganoon din kay Sir Roberto Nimer, kay Josie Leda Mateo, at Chicor Aquino, at Kuya Marsa Tabang, si Cecilia Morante, Yayo Yoko Batutay, at saka kay DC Vian, at saka kay Mamata. Oo. At saka kay Jerome. At saka kay Jerome. Kuya Polly. Isama na rin natin si Madam Rose Ken, at saka si Kuya Benjitan. Good morning. At saka, syempre, si Tita Ani Dawana. Good morning po sa inyo. Yeah, good morning, Tita Ani. Kahapon din ni-release si Maya. Si Maya, isang dolphin na 12 days na inalagaan dyan sa siyudad ng Alaminos. So, matagumpay na ito na ibalik sa katubigan na sakop ng Lingayen Gulf. Itong si Maya, isang rhesus dolphin. Yan, na inalagaan din ng BIFAR. Siyempre, katuwang ang GSO ng
Alaminos. Ang hirap din alagaan talaga sila, no? Talagang masarap yung kanilang kinakain. Mable, so pananganda, ayan. So ligtas na raw siya, ligtas na itong pinakawalan nung kahapon yung ceremonial na pagbabalik ni Maya sa sa karagatan. Gumaling na siya. Gumaling na. Na-recover siya mga 12 days ago. 12 days din siyang inalagaan. Okay, yung advisory din ng Bulinaw Tourism and Information Office. Kahapon, June 8, yung public advisory nila ay pwede nang mag-swimming ulit, pwede nang pumunta sa Bulinaw Falls, pero yung paalala nila, sundin ang local guidelines for a safe and enjoyable experience. Pag malakas po yung ulan, binabawal po nila yung swimming sa Bulinaw Falls dahil nga malakas yung bagsak ng tubig mula sa mas mataas na lugar. Pero ito nga po, yung Bulinaw ay talagang isa yan sa mataas yung tourist arrival nila at yung nag-i-stay ng at least one day. Kasi marami pong mga accommodation areas po dyan, maraming resorts, maraming hotels, at meron na rin po yata, ang maganda niya kung meron kong bahay na yung homestay, ibig sabihin, yung ilang rooms mo ay aayusin mo para ito ay pwedeng mag-accommodate ng turista. Pinakamura yon pag homestay. Ayan, homestay, naalala ko, mag-stay naman, bakasyon na naman yan. Sa itong 2 week na to, 13, Friday, hindi yan holiday. Pero yung 12, holiday. Holiday. Kaya lang, yung iba kasi, pagka, ina-avail na rin nila yung bakasyon, yung 13, nagpa-file na rin sila ng leave to avail nitong very long weekend. Ayan, para sa kanila very long weekend yan. Kasi Thursday yung, yung 12. Independence Day. So, 12, 13, 14, 15. 4 na araw ulit yan. Yung iba nga, sabi nga natin, yung mga lalo na yung mga nanggagaling sa Metro Manila, i-avail na nila, magbabakasyon na lang sila o i-avail nila yung kanilang vacation leave para magamit nila at ito nga, long weekend ulit, itong week na to. At sa 15 yung natin, hindi siya 14. 15 na. Oo nga. Parang kailan lang. 15 na siya. Pero sa maraming nagdadasal, sigurado ako dito sa mga taga-Dagupan, na sana hilingin ng lokal na pamahalaan sa Malacanang yung declaration ng June 20 as Special Non-Working Holiday sa Dagupan. Bakit? Yan po ay Dagupan Day. Cityhood ng Dagupan. Kung mangyayari yon, kung sakasakali, ay a long weekend din yun dahil tumapat siya sa araw ng Biyernes. Ayan. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayan na po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side. Si John Christian Lambino at si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantani Paragiren. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng